Amen. It's always a privilege po na maatasan ng ating mahal na pastor this morning. Grab your King James Bible, amen? Psalms chapter number 37. Psalms 37 is a good chapter to study. Tayo po tayong lahat in respect for the reading of God's Word. We'll read several verses from verse number 23 hanggang verse number 27. Psalms chapter 37. Verse number 23 hanggang verse number 27. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 23. Ready now? Read. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful, and lendeth, and his seed is blessed. Depart from evil, and do good, and dwell forevermore. Gusto ko pong pansinin natin yung verse number 25. I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. A very simple message this morning. God will never forsake us. Hindi pa po tapos. As we grow old. God will never forsake us as we grow old. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang aming binasa. Salamat po sa pribilehyo na meron pong aklat nyo na aming binabasa sa lugar na ito, the King James Bible. Salamat po, Panginoon, every time na ang salita ay mapapakinggan po namin, ay meron pong kapangyarihan ng banal na Espiritu to work in our midst and in our hearts. Gamitin niyo po inyong lingkod, kayo po ang siyang magbigay ng comfort sa mga nangangailangan. Bigyan niyo po ng encouragement, kailangan ng encouragement. At ang mga masaya at faithfully naglilingkod sa Panginoon, ay dalangin po namin mas lalo pa na kayo po ang mag-bless sa kanilang buhay. Salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin. Continue to bless the visitors. Nawa po'y maunawaan nila ang mensahe at ang simpleng paraan niyo po ng kaligtasan. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. God will never forsake us as we grow old. Everyone will experience the reality of getting old. Nung una, mahirap matanggap na ikaw ay umiidad na. Kasi bawal pong magsalita ng bad word dito. No po? Kailangan maayos ang natin. No? Growing old, umiidad, mga ganon. Ano po? Yung decline ng physical strength at mental capacity ay nung kabataan, nakala mo ay parang hindi ka manghihina. Parang walang kamatayan. Pero yung reality na nangyayari ito sa buhay ng tao ay dapat talagang tanggapin. Di ba parang kahapon lang na nasa elementary days tayo? Parang kahapon lang eh. Parang nung isang araw lang, high schooler. Ang bilis ng panahon. At walang idea yung younger generation kung gaano kabilis ang panahon na ito. Nakakalungkot kapag tayo umidad at hindi natin nakuha yung gustong ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. There may be discontentment, bitterness, and regrets na pwedeng mangyari sa buhay ng tao na iba dun sa gustong ipakita ng Panginoon, just like the verse that we have just read. Sabi ng Bible sa verse 25, I have been young,
and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. 3 simple points this morning that will prove that God will never forsake us as we grow old. Number one, the possibility of growing old. The possibility of growing old. May mga tao na hindi sila nabigyan ng privilege to grow old. Minsan nakikita natin yung mga nahirapan na lumakad, sakit na yung balakang, sakit na yung tuhod. Nakita natin yung buhok pumuputi na. Hindi natin yan mapipigilan, kusang dumarating yan. Mamaya na po yung nalalaglag yung buhok. Ano po? Mamaya na po yan. Pero bilang mananampalataya, hindi ba natin naiisip yung blessing na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, the possibility of growing old? Maganda yung talagang nabuhay tayo, na meron tayong testimony, na masasabi natin, this verse is true. Ito ay totoo sa aking buhay. I have been young, and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ikaw ang magsasabi, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Simula nung ako'y kabataan pa, hanggang ako'y umidad na, ang Diyos ay parating nandyan. At totoo na ang Diyos ay hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. God will not forsake us as we grow old. Now, may mga Bible examples just like Moses. Tingnan niyo po sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 37. Verse number 34, verse number 7. Ibig sabihin po, umiidad na. Deuteronomy 34, verse number 7, sabi ng Bible, and Moses was 120 years old when he died. 120. Grabe. 120. Tignan niyo po yung kasunod na sinabi ng Bible. His eye was not dim. Ito po, naunawaan ko na po yan, no, kapag umiidad ka, yung liwanag ng mata ang nawawala, kaya lumalabo. Biruin mo itong si Moses, 120 years old. Yung testimony niya, namatay na lang, sobrang linaw pa ng mata. Ibig sabihin, yung vision niya ay clear. Maraming hindi na nakikita yung vision. Pero yung panatili mo yung vision, at sabi pa ng Bible, his eye was not dim, nor his natural force abated. Natural force. Abay, ang lakas talaga nito ni Moses. Hindi to basta-basta. Yung lakas na binigay ng Panginoon sa kanya, ay hindi man lang naubos or nawala yung intensity, yung excitement, yung power, kung paano niya i-lead ang Israel. Let's go! Let's go forward! Ay gano'n na lang. Abay, nakakamangha yung gano'n. Pero bakit nangyari yun sa buhay ni Moses? Alam natin, it is because of God Himself.
Kaya hindi lang basta tayo mabubuhay sa mundong ito at nakadepende tayo sa ating sarili. Merong Diyos na hindi tayo pababayaan, na kaya niyang panatiliin kahit pa dumating sa atin yung old age. Gusto nating umidad, pero sana naman umiidad tayong malakas pa rin, di ba? Yan ang prayer natin sa Panginoon eh. Yung maayos pa rin ang pag-iisip natin, tama pa rin ang mga desisyon natin. Umiidad na malakas, masigla, masaya. Another example is Joshua. Makikita natin kahit sa kanyang old age ay yung kanyang conviction. Joshua chapter 24. Verse number 15. Kung paano niya hamunin ang mga tao na kanyang kasama, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Can you imagine that? There are people around him na ayaw na, tila baga, magpatuloy sa Panginoon. Ano sabi niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me, what a conviction. But as for me and my house, we will serve the Lord. Umidad na lang, hindi nagbago yung kanyang conviction in serving the Lord. Another person, si Peter. Merong account sa Bible sa Galatians chapter 2. Verse number 11. Ito po, yung time na si Peter, he was reprimanded by the Apostle Paul. Sabi ng Bible sa verse 11, but when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. Merong dahilan kung bakit hinarap ni Apostle Paul itong si Peter. Merong problema. Dahil merong nakakakita sa kanya na sila'y kumakain, at nung nakita siya ng ilang mga Kristiyano na kasama niya ay mga Gentiles, humiwalay siya. At maraming sumunod sa kanya. At nakita to ni Apostle Paul, anong klase yan? Pero ang ebanghelyo ng Panginoon inahatid na nila pati sa mga Gentiles, and yet ang tingin nila sa mga Gentiles ay madudumi. So siya ay nakaharap ni Apostle Paul during this time. Matindi yung kanyang talagang pininpoint siya. Siya ay kinonfront to the face. Yun ang nangyari sa kanya. And then, yung kanyang reply, alam niyo po ito si Peter, isa ito sa mga Bible example na lumago sa pananampalataya. Ano to war freak. Pero natuto. Tingnan niyo po sa 2 Peter. Kung kayo po'y mag-aaral sa Baptist Heritage Bible College, mapapag-aralan niyo po yan. Ano po? 2 Peter chapter 3, verse number 15. Sabi ng Bible, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Can you imagine that? Ito talaga yung lalaking lumago sa pananampalataya even when he aged. Nakita niya yung authority na binigay ng Panginoon kay Apostle Paul to correct him. At ang tawag pa niya kay Apostle Paul, beloved brother Paul. Hindi lang yung mga lalaki at babae sa Bible, but try to look on our church. Pag tinignan niyo po, inikot yung mata niyo sa ating church, merong mga seniors.
Hindi ito simbahan na ang meron lang ay young people. Hindi rin po ito simbahan na ang meron lang ay mga seniors, mga adults. Ang daming seniors dito sa ating church. At sila'y example ng Panginoon sa atin na makita. Yung makita natin sila na nag-e-enjoy sa service, umaawit, nagpapatuloy, inaakay, papunta sa simbahan, may naghahatid sundo. It's a beauty to see them serving the Lord. At nawa naman sa ating simbahan ay maging inspirasyon tayo sa kanilang buhay. Na nakikita natin na sa atin, isipin natin, gusto ko ring maging ganon isang araw. Na nagpapatuloy sa simbahan at hindi ko iiwanan ang gawain ng Panginoon. Ito yung inspiration sa atin na kung sila nga ay nagpapatuloy, dapat ako ay magpapatuloy din. Merong mga lolo, merong mga lola sa simbahan natin na nagpapatuloy. Merong mga nanay, merong mga tatay na masigasig na nagpapatuloy. Dapat maging encouragement yan sa mga anak. Dapat maging encouragement yan sa maraming mga young people. Dahil merong mga kabataan na mabilis nilang gini-give up ang pananampalataya na meron. Nakakalungkot kapag second generation, tapos babasa-basahin lang pananampalataya. Hindi nila nakikita kung gaano kahirap yung first generation Christian na unang naging mananampalataya, na talagang ipagpe-pray mo yung asawa mong babae o asawa mong lalaki na sila ay dumalo rin sa simbahan. And here you are right now, nakasimbahan na kayo, and yet mayroong mga rebellious child na ayaw ng pananampalataya. Don't surrender to the traditions of men. Maraming mga tradisyon na everybody's doing it, why can't I? Napadamay. Bakit ka sasama sa maling tradisyon? Bakit ka sasama sa maling nakagisnan? Ang pinakamaganda, mula kabataan hanggang umidad ay nagpapatuloy. Our pastor is 53 years in the ministry. Walang planong tumigil. Ang plano niya magpatuloy. Nandun sa Thailand, nangangaral ng salita ng Diyos. Our Ma'am Del, kasama ng ating pastor, magkasama po sila doon. Nakikita ko si Ma'am Del nahirapan maglakad. Pero nagpapatuloy. Dapat maging inspiration yan sa ating buhay. Makita natin yung mga ushers. Ito na, muputi na yung buhok nila. Hindi po ako nagsabi niya, yung nag-testify last Sunday, malayo pa lang, kita na sila. Ang nakikita yung mga ngiti. At yung kintab. Ano po? Ayun. It is beautiful to see. Mahirap din kaya yung alam mong ikaw na yung nasa unahan at yung younger generation ang sumusunod sa'yo. Pero yung meron tayong manakita, the older generation na nandun sa harap, na nagpapatuloy, at tayo younger generation ay nandun sumusunod, at meron pang next generation na nandun sa likod. Let's go! Malaking encouragement yan! Kapag sila'y nagpapatuloy at tayo ay hindi. Tignan niyo po, Isaiah chapter 46. Isaiah chapter 46, verse number 4. Sabi ng Bible, and even to your old age, I am He. And even to hoar hairs will I carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Masarap basahin ito, no?
Imagine, Diyos mismo ang kakarga sa'yo. Sabi niya sa verse 5, ito hamon ng Panginoon, to whom will ye liken me and make me equal and compare me that we may be like? Walang katulad ng Diyos eh. Walang kapantay. Siya ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kung meron kang inaasahan na mag-aalalay sa'yo, ito na mismo ang Diyos. Siya na mismo ang nagsasabi, ako mismo! Ako ang magkakarga sa'yo! Ako ang mag-aalalay sa'yo! Ayaw mo pa nun? Ang Diyos ang kasakasama mo? Merong mga masasamang loob na gustong gumawa ng hindi maganda sa iyong buhay. Pero sabi ng Panginoon, huwag yan! Tabi dyan! May proteksyon ako dyan! Bago natin isipin yung seguridad ng ating sarili sa pamamagitan ng mga tao na ipapalibot natin sa ating sarili, baliwala ang security niyan! Hindi niyan kaya ang kayang ibigay ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, to whom will you liken me? Grabing paghamon ng Panginoon yun sa atin. At pagkatapos hindi natin nakikita ang ating Diyos, nakakalungkot po yan. Alam niyo po yung mga wrinkles na nakikita natin sa mga umiidad na? Yan ay testimony na ang Diyos ay mabiyaya sa kanilang buhay. Pag nakikita mo meron ng tungkod at meron ng umaalalay, matinding biyaya ng Diyos yan. Kung yan nga, nakapagpatuloy. Maraming ang lalakas pero wala sa simbahan. Walang Biblia. Hindi na umaawit ng awitin para sa Diyos. Malayo na. Nandun na sa sanlibutan. Habang merong mga umiidad na nandyan nagpapatuloy, hindi ginigive up ang pananampalataya. God bless your heart. You are a great encouragement to this church. Gusto ko yung possibility na ako'y umidad kasama ang Panginoon. Habang umiidad ka, malakas ka pa rin. Nananalangin ka pa rin. Kapag may problema, ikaw yung magsasabi, pag-pray natin yan. Umasa tayo sa Panginoon. Hindi yung sasabihin, pagka may problema na, kumapit na tayo sa patalim. Hindi, tayo kakapit tayo sa Diyos eh. Pag tinignan mo yung wallet mo, walang laman ah. Pero ang Panginoon, makapangyarihan, kaya niya lagyan yan. Nung problema tayo, di muna siguro ako magsisimba. Unahin ko muna yung business namin. Pwedeng ganun ang mangyari. Pero dahil inuna mo ang Panginoon, God will bless your life. Tataka sila, paano ka nakaka-survive? Halos ubusin na ng simbahan ang oras mo. Nandun ka sa bahay-sambahan. Mabiyaya ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Actually, pag tiningnan mo nga yung mga kabatch mo, kabatch, at tiningnan mo sila, sinilip mo ang buhay nila. Bakit ganun? Ang bilis niyong tumanda. Pero bakit pag nasa ministry ka, ikaw ay nasa church, ikaw ay nagsisimba, ibang-iba. Subukan niyo i-compare. Nakita niyo po ba yon? Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko? Totoo yun eh. Iba yung itsura ng mananampalataya na kasabayan mong umiidad yung isang unbeliever at pag tinignan mo ang buhay nila, ang laki ng pagbabago sa buhay natin. Ang laki ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Number 2, the principles of growing old. The principles of growing old. Galatians chapter 6. Verse number 7. Sabi ng Bible, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall reap of the flesh, reap corruption.
But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. This is a Bible principle. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin. Kaya habang kabataan, kapag hindi mo iningatan ang iyong sarili, uubo-ubo. Unhealthy lifestyle. Sabi ni Pastor, anong pagkakaiba ng Bible sa baboy? Ang Bible, ilalapit ka sa Panginoon. Ang baboy, ihahatid ka sa Panginoon. Yan ang kaibahan. Anong gusto mo? Taba ng baboy. Lechon. Lahat. Balat. Chicharon. Noodles, instant coffee, processed foods. Saka makakita simbahan, pati yan, itinuturo. Nasa Bible yan eh. What you sow, you reap. Kung ano tinanim mo, yun ang magiging bunga. Kaya nga dapat, tumigil ka na sa paninigarilyo. Titigil ka lang sa paninigarilyo dahil sinabi ng doktor, posibleng may cancer po kayo. Tsaka ka titigil? Mananampalataya ka, baptist ka, naninigarilyo ka. Pati yung vape, ginagamit mo pa. Mananampalataya na yan, Kristiyano na, ligtas ka na, pero bakit ka pa naninigarilyo? Paano hahaba ang iyong buhay? Wala kang prinsipyo ng pag-edad. Patago ka pa. Kami, mga cool kami, ng mga Kristiyano, nigarilyo kami. Smoking for Jesus. Tapos, umiinom pa ng alak. Occasional drinking lang naman eh. May mga bisita lang naman, may mga high profile na mga bisita sa bahay. Alam mo na, minsan umiinom din. Konti lang to at kontrolado namin. Mamaya nga magso-soul winning pa kami. Hindi yan makakatulong. Mas iiksi ang buhay. Iksi ang buhay. Natigilan mo na nga bakit binalik mo pa? Nagka-problema ka lang, uminom ka na naman. May mga commitment na tayo sa Panginoon, ito na po ang gagawin ko sa aking buhay, hindi ko na po talaga yan babalikan. Pero nagka-problema ka, bakit mo binalik ka ng alak? Bakit mo binalik ka ng sigarilyo? Ang tagal naman ng service, makapag-sigarilyo nga sa labas. Pag hindi mo yan napigilan, iiksi ang buhay mo. Magugulat ka, may biglang bubukol dyan. Pag hindi mo yan kinontrol, nung nagkaroon po ng check-up dito, mga full-time, no? Na-bless ng Panginoon, may libreng check-up. Nakita na yung mga resulta. Ang tanong agad sa amin, naninigarilyo po? Tumigil na po. Umiinom? Tumigil na rin po. Pero yun yan, tuntua sila dito, nag-check up sila, wala ni isa man na naninigarilyo at umiinom. Yung iba hindi umamin, ano? Yung Bible student. Pero yung blessing ng Diyos sa atin, natanggalin tayo sa mabisyong buhay. Yung, merong naninigarilyo na walang tigil eh. Oras-oras naninigarilyo eh. Ilang pakete yun nauubos sa paninigarilyo. Pero ito'y salita ng Diyos na tinuturo niya. You want to enjoy your life? You want to enjoy your family? Itigil mo yung bisyo na yan! Lalo pa kung yan ay pinagbabawal na gamot, kung yan ay droga, huwag mo yang gagawin!
Meron tayong mga dinidisciple na sila yung mga nag-surrender. At salamat sa Panginoon, meron silang commitment na dumalo sa bahay-sambahan. At unti-unting nababago ang kanilang buhay. Yung prinsipyo na naituturo sa kanila ay hindi lang para sa ganitong panahon, for this span of time, kung hindi in their lifetime, ay makakatulong yan sa kanilang buhay. Imagine, yung mga nasa old age na ngayon, kung hindi tumigil sa bisyo, kung hindi tumigil sa layaw ng sanlibutan, nasan kaya ang bawat isa sa atin? Yung iba nasa kulungan, yung iba nasa sementeryo na! Pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Bakit? Napakamabiyaya ng Diyos sa ating buhay. Merong prinsipyo ang pag-edad. Hindi katulad ng maraming mga kabataan nandiyan sa disco houses, nakapila sa mga lugar ng inuman. Hating gabi. Sa mga may asawa na lalaki, be a faithful husband. Gusto mong humaba ang buhay mo? Kasi pag hindi ka faithful sa asawa mo, yari ka sa misis mo, iksim buhay mo. Sa mga wives, be a submissive wife. Diba, sarap ng ganun? Masarap na pagsasama. Makikita mo yung blessing ng Diyos sa mag-asawa. At sa pamilya, may mga anak na masunurin. Kasi tinuturo yan ng Biblia. Children, obey your parents in the Lord. At kahit pa sa tingin mo ay may edad ka na rin, hanggat nakatira ka sa bubong, ilalim ng bubong ng iyong magulang, you should obey your parents. Matthew chapter 4, another principle. Matthew chapter 4, verse number 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Man shall not live by bread alone. You want to live your life to the fullest? Minsan kasi pagka yung masayang buhay talaga, yung nakakain mo lahat ng gusto mo, punta ka sa kung saan-saan at nakakain mo yung ganun. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. If we are going to miss this principle, we are going to pursue the many wrong things in life. Maraming mga maling bagay ang ating gustong subukan pa at hindi natin kinuha ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Then later on, we are going to hate ourselves. Galit na galit ka sa sarili mo, bakit ba ganito ako? Bakit ganito na naman ang aking ginawa? Kasi hindi natin sinunod yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Having a good life doesn't mean acquiring material things. Kaya ako talagang focus ako sa trabaho ko, talagang pinagbubuti ko para ma-enjoy ko lahat ng material things. Kaya tinan mo, masaya ako. Ikaw, church ka lang ng church, pero anong meron ka? Tingnan na lang po natin ang Bible natin. Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Kaya hindi totoong masaya ang mga tumanggap ng maleta. Sana ako na lang tumanggap ng maleta. Hindi talaga masaya yon. Ngayon, kinakabahan na sila. Ang masaya ay yung nasa kalooban ng Diyos. Tignan niyo po, Proverbs chapter 3.
Proverbs chapter 3, verse 13. Sabi ng Bible, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Ano po yung tinutukoy? Wisdom. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Ito na, verse 16. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Ang totoong masayang tao ay yung merong wisdom. Dalawang bagay pwede natin ma-acquire ang wisdom. By experience and by the Word of God. Sa experience, it is costly. Kasi trial and error yan. Matututo tayo by experiencing the mistakes that we have done in our lives. At isang araw, sasabihin natin, hindi ko na yun talaga gagawin. Natuto na ako. That's wisdom. Pero costly. Pero ang Word of God, cost-effective. Makikita mo yung value ng Word of God. Yung pagsunod sa Word of God. Iba ang taong may salita ng Diyos. Kaya sa mga bisita namin, ang hatid namin sa inyo ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pwedeng magbago ng buhay ng tao. Hindi mo na kailangan ma-experience pa para matutunan mo. Sabi mo in the long run, mali ang aking ginawa. Tama ang sumunod sa Panginoon. Kaysa sa mga sumusunod na sa Panginoon at hindi na kailangan ma-experience pa ang layaw ng sanlibutan, hindi na kailangan ma-experience pa ang pagtakbo at paglayo sa panawagan ng Diyos, hindi na kailangan ma-experience pa yung palo ng Diyos at hagupit ng Diyos na minsan mararanasan mo sa iyong buhay at sasabihin mo, tama ang salita ng Diyos. Kasi sumunod na agad sa salita ng Diyos. That's the principle of growing old. Lastly, the practice of growing old. 1 Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4 verse 12. Sabi ng Bible, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in faith, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. The practice of growing old is to be an example. We can only be an example if we will commit ourselves to the Word of God. Yung pag-commit natin, ipapaubaya natin, it is letting God be God in our lives. Susunod ako as what my Bible says. Kung ano sinasabi ng Panginoon mula sa salita ng Diyos, yan ay aking kukunin and I will commit myself for me to be an example para sa mga mananampalataya na gusto ring sumunod sa Panginoon. Sabi niya sa verse number 14, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all.
Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ano yung hamon ng Panginoon sa atin? We need to get involved. We need to cultivate our talents. Kaya nga po, this coming August 21, ay maganda, ikaw ay ma-encourage na sumama rin sa ministry, involvement, conference. At anuman ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, we need to be diligent with our efforts. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magpatuloy, then sipagan mo. Gusto ng Panginoon na ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos, then mag-aral ka, i-meditate mo. Ano sabi ng Panginoon? Give yourself wholly. Buo mo, na ibigay ang sarili mo. Here's my life, Lord. Ano po ang gusto niyong gagawin ko? It's about time na ang mga mananampalataya sa Christian Bible Baptist Church ay uhaw na uhaw sa gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa. Pinag-uusapan natin ang papunta doon sa old age. Now, sa mga young people. To the young people. Yung iba kasi young ones. To the young people of our church. Malayo pa ako dyan. Okay pa buhay ko. Okay lang. Enjoy your days. But always remember, blessings are for those who follow the wisdom of God. You may be a son or a daughter this morning, at ikaw ay nakasunod sa blessing na tinatanggap ng iyong magulang. Huwag mong kakalimutan na merong wisdom kung bakit sila pinagpala ng Diyos. Hindi pwedeng may wisdom yung walang ginawa, kundi mag-computer, mag-cellphone, mag-Facebook, mag-YouTube, mag-computer games, kung ano yung mga games. ML. Walang patutunguhan yan. Walang wisdom dyan. Always remember na ang blessings ng Panginoon ay nandun sa sumusunod sa wisdom ng Diyos. Another thing, abundant life is not found on worldly things. Akala mo masaya maging worldly. You better be careful. Watch out. Watch your step. Nandun ka sa slippery places. Maraming mga men of God, testimony nila from the Bible. My feet had well-nigh slipped. Kasi tumapak dun sa slippery places. Kahit gaano ka kagaling sa balance, pag nandun ka na sa madulas na lugar, matutumba ka. Hindi ibig sabihin na masaya kayong barkada, ay okay ang buhay, saya natin. Yung hindi tayo minsan uuwi, yung lolokohin natin ang magulang natin, na may project tayo. Yung sabihin, saglit lang dito, meron pa kaming ginagawa, importante lang to, wait lang. Pero natuto ka ng magbisyo. Wala na sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay naman, at least kumikita ako ng pera. Hindi ibig sabihin kumikita ka ng pera, blessing na yan. Pwede niyang pang kapahamak mo. Merong mga natuto na sila ay nagtatrabaho na, imbis na kumita, anong ginawa? Pinangsugal. Meron tayong mga nababible study, meron mga tayong kilala na naabot natin sa magitan ng ebanghelyo. Akala natin, walang problema, yung mga sabihin natin, ang taas ng estado ng buhay nila. Pero pag tinignan mo, ang laki ng utang. Milyon.
Hirap na hirap, akala natin okay. Pero ang problema, yung prinsipyo ng salita ng Diyos ay wala sa kanila. Another reminder for the young people. Learn to invest in leading others for Christ. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay investment. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay investment. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, it is for the furtherance of the gospel. Furtherance of the gospel. Invest in leading others for Christ. That's why it is very tragic sa simbahan na katulad na meron tayo na merong first, second, third generation Christian na yung mga nandun na mga huli ng naligtas ay hindi na nila alam yung investment ng kanilang kuya, ng kanilang ate, ng kanilang mga magulang, ng kanilang lolo at lola. Na yung investment na ginagawa nila, binigay nila, ay inaani na lang natin at ini-enjoy na natin yung pagpapala because somebody invested. Hindi magiging matagumpay yung mga evangelistic services and meeting natin kung walang mga miyembro sa ating church na alam natin hindi naman ganun sapat para sa kanila, pero sila'y nagko-contribute, sila'y nagbibigay. I have seen them. Na sila'y nandun din at nagtatrabaho, nag-invite pa ng mga bisita, nag-prepare ng mga pagkain, nagluto ng ulam. At yung kagalakan na nakikita natin, masayang tumatanggap sa Panginoon, yung mga naging bisita, that's an investment. Marami mga kabataan hindi alam yung investment. Learn to invest in leading others for Christ. This is the last verse na ating babasahin, verses Psalms chapter 92. And I will end with this. Psalms chapter 92. Verse number 12. Sabi ng Bible, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Remember, this is our church. Dito ka nilagay ng Panginoon. One of these days, we are going to see how God will flourish you in the courts of our God. How God will bless you. Sabi ng Bible sa verse 14, they that still bring forth fruit in old age, they shall be fat and flourishing, to shew that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Walang kalugi-lugi, walang katalo-talo kapag ikaw ay nasa Panginoon. God will never forsake us as we grow old. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, Holy Spirit of God, for reminding us that you are always there for us. Alam niyo po kung ano nangyayari sa aming buhay. Alam niyo po ang kalagayan ng bawat isa. May mga mananampalataya, they've been broken. May mga pinagdadaanan. May mga suliranin sa buhay. May mga problems sa family. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalinawan mula sa inyong salita. How good you are in our lives. Salamat po, Panginoon, ang pangako nyo ay hindi nababali mula sa Biblia na ngayon ay aming binasa ang mga talata sa Biblia. Tunay po, Panginoon, na kayo makapangyarihan sa aming buhay. Wala pa kami sa aming future pero nandun na po kayo. Bless you po invitation this morning.